been voted. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Alan Peter Cayetano resign. Yan ang naging panawagan ng Senate minority sa kanilang Senate President. Kasunod yan ng ikalawang araw ng hindi na naman pagsipot sa sesyon ng 11 senador ng mayorya. Kaya naman ayon sa minorya, malinaw ang nilang pagpapabaya sa tungkulin ang ginagawa ni Cayetano. Yan ang tinutukan live ni Sandra Aguinaldo. Sandra! Vicky, Ivan, Emil, sa ikalawang nga pong pagkakataon ay hindi naman nagkaroon ng sesyon dito sa Senado dahil hindi nga po nakarating ang majority senators. Paliwanag naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano, bahagi ito ng kanilang strategy para umano matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects. Kung no-show ang majority senator sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, ngayong araw rin. Pagpatak ng alas 3 ng hapon kanina, nasa plenaryo na ang minority senators at ilang bisita. Pero bakante ang mga upuan ng mayorya, maging ang Senate President. Naghintay ang minority senators pero nalaman nila mula sa Senate Secretary na hindi darating ang mayorya. Kasasabi lang ni Zubiri nito nang mag-Facebook Live naman si Cayetano. Ipinaliwanag niya kung bakit wala ang 11 majority senators sa sesyon. Anya, paraan ito para hindi maapektuhan ang trabaho ng mga komite ng Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee na nakatakdang magsagawa ng pagdinig sa flood control mess sa Huwebes. May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rule sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. May hamon din si Cayetano sa minorya. Kung may sapat na numero daw sila na 13, bababa na siya bilang Senate President. Ito kasi ang numerong kailangan para maging mayorya. Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Matapos ang live ni Cayetano, humarap sa media ang 11 minority senators. Hiningi nila ang pagbibitiw ni Cayetano. It's a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Sa pinagsamang pahayag ng minorya, sinabi rin nila ang hindi pagdalo ng majority senator sa sesyon ay pag-abandona sa kanilang tungkulin. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. Sa kalendaryo ng Senado hanggang bukas na lang ang sesyon nila bago mag-break hanggang sa Hulyo. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang minorya na sa huling araw sasamahan sila ng ilang majority senators. Hindi raw Senate President lang ang pwedeng magbukas ng sesyon. Lahat, inibita namin, sumalib kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Sana, pag Senate President ka, ikaw maging ehemplo ng iyong mga miyembro ng buong Senado. Unifier. Kaso siya masamang ehemplo, bad influence, bad example, bad apple. We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. Under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside
any of the two deputy majority leaders. Pero ang mga posisyong nabanggit ni Lacson, hawak din ng mga kaalyado ni Cayetano. Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, sayang ang bayad ng taong bayan. Kung may sisisihin daw dahil hindi na ipasa ang ilang panukalang batas, Kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan, na i-hostage yung pasyente. pinuna rin nila na bakit sa Facebook pumasok si Cayetano at hindi sa Senado. Pag-aaralan ng minorya ang pagpapanagot sa majority senators para sa hindi pagdalo ng sesyon. The Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also in Tutusin. So we'll cross the bridge when we get there. We'll see. Bago nito, sinabi ni Majority Senator Rodante Marcoleta, personal na desisyon niya na hindi dumalo sa sesyon kahapon. Sentimiento niya. Dinamaya nila si Senador Jinggoy Estrada noong arestuhin nito kahapon, bagay na hindi niya ginawa ng kahit sino sa minorya. Nagpayag din siya ng sama ng loob sa pagtaas ng boses ni DILG Secretary John Vic Rimulya kay Cayetano. Hindi ko alam ang damdamin ng mga kasama ko. Ang sinasabi ko sa iyo ngayon, yung damdamin ko na hindi man lamang kami pinagbigyan, sinigawan ng SP President, ang Senate President. Bakit naman ganun ang naging pagtrato na? Okay. Parang minaliit na kami. Emil, sinabi nga po dito sa Senado na hindi raw hahadlang ang minority doon sa pinaplano na sesyon o hearing kaugnay sa flood control sa Huwebes. At gayon din, umaasa sila na may papapala pa rin sila doon sa sesyon bukas dahil maaari raw na merong ilang majority senators na dismayado sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Iniurong sa Huwebes ang pagbasa ng sakdal kina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at ibang akusado sa kasong graft. Hiniling din ni Estrada na huwag na siyang posasan at pagdamitin ng pagpreso tulad kanina. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi tulad kahapon nang bitbitin siya ng mga umarestong tauhan ng pulisya, nakaposes na nang dalhin kanina sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Suot na rin niya ang uniformeng may tatak na PDL o Person Deprived of Liberty nang iharap siya sa 2nd Division ng Anti-Graft Court. Narito muli siya para basahan sana ng sakdal para sa 213 million peso graft case na hiwalay pa sa kasong plunder na hawak ng 5th Division. Ngayon din hiniling ng kampo ni Estrada na kung maaari raw ay wag na siyang posasan at pasuotin ng uniforme ng BJMP. Pinagkokomento muna ng korte ang ombudsman bago sila magdesisyon dito. Naka-wheelchair namang dumating ang kanyang kapwa-akusado sa graft na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Mula sa blood pressure na 160/100, bahagya itong bumaba sa ikalawang reading bago magsimula ang pagdinig. Habang kinukunan ng presyon si Bonoan ay biniro siya ni Estrada na tataas daw ang presyon ng dating kalihim kung makikita nito si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Base sa information sheet na nakuha ng GMA News para sa kasong graft laban kay Senador Estrada, nakasaad doon na mismong si Senador Estrada raw ang humingi ng mga DPWH projects sa Bulacan. May hiningi umanong lampas 300 million pesos na halaga ng mga proyekto sa Estrada sa 1st District ng Bulacan at kalahating bilyong piso mula sa iba pang lugar sa probinsya. At tumanggap siya ng 25% na kickback o komisyon na nagkakahalagang 213,750,000 pesos. Ang kaso na yan ang hiniling ng kampo ni Estrada na ibasura ng 2nd Division pero nakabinbin pa rin ito sa korte. Hindi pa nakakarating sa ombudsman ang mosyon kaya humingi pa ng panahon ng ombudsman para sagutin ito. Dahil dito, nireschedule na lamang ang pagsasakdal ni Estrada at Bonoan sa June 4.
Ayon sa kanyang abogadong si Attorney Noel Austria, hihiling ang senador kung maaari siyang dumalo sa arraignment sa pamamagitan ng video conferencing sa halip na pisikal na pumunta sa Sandigan Bayan na makakaapekto sa pagdalo niya sa mga sesyon sa Senado. Tila paghahanda kung sakaling magkaroon ng bagong rule sa Senado na pwedeng dumalo sa mga pagdinig ang mga nakadeteneng senador. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice at 2nd Division Chairperson Geraldine Econg, pwede ang video conferencing sa mga proseso ng korte pero hindi raw nila pwedeng diktahan ang Senado na payagan ang video conferencing. Tumangging magbigay ng pahayag si Estrada tungkol sa kaso, hindi rin niya pinangalanan ng mga umunoy namimilit sa kanya na lumipat sa minorya sa Senado. Sa halip ay binati niya ang kanyang ina na si Dr. Loy Ejercito na nagdiriwang ng kaarawan ngayon. Well, gusto ko lang batiin nanay ko ng happy 96th birthday ngayon. Yun lang, happy birthday ma'am. Balik New Quezon City Jail si Estrada dahil dun sa ikinumit ng Sandigan Bayan 5th Division para sa walang piyansang kaso ng plunder. Si Bunoan ibinalik muna sa PNP General Hospital pagkatapos maghain ng kanyang kampo ng mosyon para sa hospital arrest dahil sa nararamdaman nito. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Naglalaba lamang ng gilitan at pagsasaksakin ng kanyang kumpare ang isang lalaki sa Parañaque. Naka-FB live pa siya noon, kaya kitang-kita kung paano siya pinatay. Babala po mga kapuso dahil sensitibo ang inyong mapapanood sa pagtutok ni Jomer Apresto. Hirap ng buhay, labanan na. Nag-Facebook Live pa ang lalaking yan habang naglalabas sa labas ng kanyang tinutuluyan sa Silverio Compound, Barangay San Isidro sa Parañaque City hapon ng May 28. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki ang dumating at biglang ginilitan sa leeg ang biktima gamit ang isang patalim. Ilang ulit din siya nitong inundayan ng saksak sa tagiliran habang pilit na sinusubukang umilag ng biktima. Makikita sa video na nalaglag ang patalim ng salarin pero may binunot pa siya na isa pang patalim sa tagiliran at muling pinagsasaksak ang biktima bago tumakas. Nakatayo at nakapaglakad pa ang biktima ngunit bigla na lang din siyang humandusay. Ayon sa pinsan ng biktima, nakausap pa niya ito at nakapagpadala pa ng pera sa kanila ilang oras lang bago mangyari ang krimen. Hanggang sa napanood na lang nila ang Facebook Live ng kanyang pinsan at isang doktor daw ang tumawag na sa kanila. Pagtingin namin sa live, sir, doon talaga namin nakita. Maraming sobrang sakit. Wala siyang awa ng sinaksak yung pinsan mo. Hindi talaga namin matanggap, sir. Dok, buhayin mo, Dok, hanggang mabuhay siya. Yan lang po yung ano ko, pero hindi ko alam, sabi niya, kung pupunta kayo, hindi na niyo madatnan na buhay. Nakaburol na ang biktima. Hinihintay pa ang opisyal na autopsy report pero ayon sa mga doktor na nakausap ng pamilya ng biktima, saksak daw sa tagiliran na tumagos sa puso ang ikinamatay niya. Sa ikinasang hot pursuit operation, natunto ng Parañaque Police ang 34 anyos na sospek sa Barangay Singkama sa Makati City kahapon ng hapon. Ayon sa pulisya, lumabas sa kanilang investigasyon na magkumpare ang sospek at ang biktima at dati nang may alitan ang dalawa. Bago mag-New Year ng 2024, nagkapang-abot na ito. Magkapit-bahay ito eh. So malamang nagkakaparinigan at may mga yung insidente hindi pa rin naayos. May isang kutsilyo na na-recover doon sa scene at yun din ang nakita ng mga witness na gamit na pansaksak ito. Inaalam pa ng pulisya kung dati na bang may kaso ang sospek at kung gumagamit ba siya ng iligal na droga. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang sospek. Pero ayon sa kaanak niya, blanko rin sila kung ano ang dahilan ng krimen. Humihingi sila ng patawad sa pamilyang naulila ng biktima at sinabing handa silang makipagtulungan. Handa naman po kaming magbigay kung ano pong makakayanan namin. Nakikiramay po kami kasi kilala naman po namin yung tao. Kumontak siya sa akin para sabihin na susuko siya. Tapos nag-inquire ako sa kakilalang pulis kung ano yung tamang proseso. Tapos ayun, ginaid namin siya. Nasa kustodiya na ng Parañaque City Police Station ang sospek na maharap sa reklamong murder. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras.
Maletang walang laman. Ganyan inilarawan ng ilang House prosecutor ang ipinasang tugon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa Articles of Impeachment. Nagtatago lang anila mga sagot sa teknikalidad. Nakatutok si Jonathan Andal. Male-maletang dokumento ang bitbit kahapon sa Senado ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte, laman ang kanyang sagot sa Articles of Impeachment. Pero nang mabasa na ng prosecution team ang sagot ng bise, wala naman daw itong laman na sagot sa aligasyon. Ito ay maletang walang laman, parang wala naman ho silang sinagot, point per point. We were anticipating na finally makikita na natin yung kasagutan niya dito sa confidential fund, sa bribery, sa unexplained wealth, and even in threat. But apparently, ang laman ng sagot niya are constitutional issues again. I don't know if this is part of their legal strategy that up to this time, wala pa rin tayong nakikitang direktang sagot sa mga allegation of offenses. No? Nagtatago lang daw sa teknikalidad ang mga sagot ng bise na puro technical issues daw ang pinasang sagot. At kahit may mali-malitang dokumento, wala raw ipinasang ebidensya ang depensa para kontrahin ang mga mismong aligasyon sa Articles of Impeachment. Ang hiling kahapon ni VP Sara sa Senate Impeachment Court, ibasura ang Articles of Impeachment. Pero kokontrahin daw yan ang prosekusyon dahil wala naman daw sa Senate Impeachment Rules na pwedeng ipabasura ang impeachment. There are no options like dismissal, like remand, like clarification. Wala. Wala po yan sa mga options na ibinigay ng Constitution at ng Senate Rules on Impeachment. Ang option lang po na ibinigay sa atin is trial forthwith. And after trial, dalawa lang ang pwede nitong puntahan. Either conviction or acquittal. Itinanggi rin ni Luistro ang mga paratang ng depensa na nag-fishing expedition ng mga kongresista at nag-trial sila sa Justice Committee, bagay na dapat sa Senado lang pwede gawin. Sa July 6 na ang simula ng trial ng bise, umaasa ang House prosecution team na hindi naaabot sa trial ang gulo ngayon sa Senado. Sana walang spillover dito sa impeachment trial, no? I hope they will be reminded that this is one of our constitutional duties to the sovereign Filipino people. There is no option to stop. There is no option to delay. The only option is trial forthwith. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras. Mainit at mahirap daw ang sitwasyon sa loob ng New Quezon City Jail kung saan nakadetain si Senador Jinggoy Estrada. Kwento po yan ni Agimat Party List Representative Brian Revilla nang bisitahin kanina ang kanyang amang si dating Senador Bong Revilla na naroon din sa parehong kulungan. Pero paniguro ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa publiko, hindi makakatikim ng VIP treatment ang mga high-profile inmate gaya nila. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, sa maghapon, dalawang major events o major movement yung nakita namin dito sa gate ng bagong Quezon City Jail. At ang una dyan ay yung nilabas ang convoy ni Senator Jinggoy Estrada para dalhin siya sa Sandigan Bayan at basahan ng sakdal doon. At ang pangalawa ay nung ibinalik na siya sa piitan. Natsyempohan namin si Agimat Party List Representative Brian Revilla na dumalaw sa kanyang amang si dating Senador Bong Revilla. Hindi niya nakita ang kondisyon ni Senador Estrada pero kung pareho sila ng kondisyon ng kanyang ama, napakahirap daw. It's hot inside. It's summer right now. So yun na po. We only see him at the common area. Ang kwento niya, he's in the cell. May mga kasama din siya doon. It's really tough. I don't, hirap ng kalagayan po ng maging isang PDL and lalo na po sa pamilya. Wala rin communication gadget o TV sa loob, kaya kinikwento na lang daw nila nagaganap sa labas ng preso. Nakwento mo yung nangyari kay Senator Jinggoy? Well, I'm sure, nakipag-uusapan din naman yan sa mga pangyayari and I'm sure, yun nga, kita kami. What was his reaction? Well, it's
Wala tayong magagawa. That's how everyone has to go through the process. Ang pag-aresto kay Estrada umabot muna sa tensyonadong tagpo sa upper floor ng Senado nang magkataasan ng boses sina Senate President Alan Peter Cayetano at DILG Secretary John Vic Remulla nang aarestuhin na si Estrada. Sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate. Sa huli, nabasahan din ng Miranda rights si Estrada. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanilang hukuman. Nangyari yan bago humarap sa media si Estrada sa isang press conference bago siya dinala sa Camp Crame. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pero taliwas sa sinabi ni Estrada na sumuko siya, giniit ni DILG Secretary Remulla na inaresto si Estrada. Kaya nga raw bago nagpresto ng senador ay may ibinabala siya rito. We arrested him in the Senate. He was read his rights in the Senate. He acknowledged that having understood his rights before he went to the crossroom, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Kapuna-punang hindi nakaposa si Estrada na arestuhin siya. At kumaway pa. Bago siya dinala sa PNP CIDG para sa processing. Kasunod niyan ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division, kung saan kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Bago mag-alas 8 ng gabi, nakarating ang convoy sa New Quezon City Jail Male Dormitory kung saan siya ikinulong. Ang bawat dorm ng bagong renovate na Quezon City Jail may lawak na 48 square meters at may 5 double deck sa loob. Mayroon din itong sariling lababo, may inidoro na may flash at may shower area. May mga ceiling fan pero walang aircon. Malawak rin ang visitation area. Mayroong basketball court, water treatment facility at lugar kung saan pwedeng mag-ehersisyo at magpaaraw ang mga PDL. Sa isang pahayag ng Bureau of Jail Management and Penology, siniguro nila sa publiko na si Senator Jinggoy Estrada at iba pang high-profile detainees ay ihahanay sa general PDL population at hindi sila makakatikim ng VIP treatment. Vicky. Alright. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Good evening mga kapuso! Balik gymnastics si Isabel Ortega para action-ready siya sa GMA Prime Series na Hari ng Tondo. At nag-mixed martial arts naman si Rocco Nacino for the same series pero hindi siya kakampi ng mga bida. Yan at iba pang paghahanda, ichachika ni Aubrey Carampel. Rocco Nacino is embracing his kontrabida era. Badhala. Sa pagtatapos kasi ng Kapuso Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre, ipinakita ang karakter niyang si Akil na mukhang sasanib sa puwersa ng kadiliman. Maraming galit kay Akil ngayon. Passion niya daw. Tuwing may nakakita sa akin mga fans, Akil, bakit? Tila more to come pangaraw dahil sa upcoming GMA Prime action series na Hari ng Tondo. Gaganap daw muling kontrabida si Rocco na kasapi ng isang sindikato. Dito niya makakaharap sina Kapuso Drama King Dennis Trillo at Kapuso Primetime Prince Ruru Madrid. Marami raw silang action and fight scenes, kaya naghahanda na raw siya at tiyak na magagamit niya ang mga natutuhan bilang celebrity dance star sa Stars on the Floor. Yung mga skills na nakuha ko sa Stars on the Floor, parang gusto kong gamitin dito. Medyo pagka-break dancer na eh. Magiging active na ulit ako sa jiu-jitsu at may aralin ako mga martial arts na specific na magagamit ng character ko dito. Aktibo rin si Rocco sa pag-promote ng mixed martial arts at nag-organize rin ng MMA tournaments. From Sapiro, Totondo naman si Isabel Ortega na pagkatapos gumanap bilang si Hara Armea, muling mapapasabak din sa aksyon.
Social worker na ipinaglalaban naman ang karapatan ng mga kababaihan ang karakter ni Isabel. Mag-start na rin ako mag-stunt training. Bumabalik ako sa mga dati kong ginagawa for Voltus 5. Dati nag-gymnastics po kasi ako. So, bumabalik ako sa gymnastics para karagdagang kaalaman. Yes, skills para sa mga fight scenes. And speaking of fight scenes, very proud naman si Isabel sa boyfriend na si Miguel Tan Felix, na hinahangaan sa pagganap as Galo Villarreal sa GMA Prime series na Task Force Firewall. Feeling ko parang 3 times a day ko ata nasasabi sa kanya kung gaano ako proud sa kanya kasi alam ko pinaghirapan niya to. And isa rin yun sa mga reasons kung bakit ako nai-inspire na galingan ko rin sa sarili kong craft. Talagang we support each other and kahit na magkahiwalay kami ng projects ngayon, talagang we make sure to make time and iparamdam pa rin na nandyan pa rin kami para sa isa't isa. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Mga kapuso, naipit sa escalator ng isang mall ang kamay ng isang bata sa Cagayan de Oro City. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Mabilis pero maingat ang galaw ng mga pulis na rumisponde sa insidenteng ito sa isang mall sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Isang 5 taon na batang lalaki kasi ang naipit sa escalator pasado 1:00 linggo ng hapon nitong linggo. Mabuti na lang at agad na pahinto ang escalator na kumain sa kanang kamay ng bata. Nag-apil ni sa pagdagandagan o accidentally nakaadto siya dito sa escalator o mooto nga na ipit siya dito. Matapos ang ilang minuto, matagumpay na natanggal sa pagkakaipit ang bata na nagtamo ng minor injuries. Agad din siyang dinala sa Northern Mindanao Medical Center at ayon sa otoridad, nasa mabuti na siyang kalagayan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV1 Mindanao na makuha ang pahayag ng mall at ng mga magulang ng batang biktima. I-ensure gid nato ang ilang mga safety, dili nato pasagdan o dili nato sila tugutan nga mawala sa atong pananaw o sa atong kustodiya o sa atong pagbantay. Mula sa GMA Regional TV, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang articles of impeachment laban sa kanya dahil hindi umano naayon sa saligang batas. Pero pwede nga bang ibasura ng Senate Impeachment Court ang articles of impeachment nang hindi nalilitis? Alamin sa pagtuto ni Maki Pulido. Katwiran ni Vice President Sara Duterte sa sagot niya sa impeachment complaint, depektibo at hindi akma sa konstitusyon ang articles of impeachment. Kaya ipinababasura niya sa impeachment court ang mga reklamo. Pero maaari bang ibasura ng Senate Impeachment Court ang articles of impeachment na inihain ng Kamara? Sabi sa Article 11 ng ating saligang batas, Kamara ang may tanging kapangyarihan na magsimula ng kaso ng impeachment. Kung bumoto pabor ang 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, ito na ang magiging articles of impeachment. Nakasaad din sa oras na may articles of impeachment na trial by the Senate shall proceed forthwith. Ibig sabihin, ayon kay UP Constitutional Law Professor Paulo Tamase, sinasabi ng saligang batas na kailangang litisin at hindi pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court ang impeachment complaint nang walang paglilitis. Hindi pwede mag-decide yung impeachment court to dismiss the case. No? If you look at the text of the Constitution, what it says is trial. And trial involves really the presentation of evidence. Dagdag niya, ang trabaho ng Senado ay litisin ang articles of impeachment oras na hawak na nila ito. Ang sabi ay litisin, hindi sinabing kilatisin. Natapos na anya sa Kamara ang pagkilatis. And therefore, ang trabaho ng Senate now is not to second-guess or review what the House did. So it's a misunderstanding to think that the Senate can correct the House. They are co-equal in government. So just as the House cannot review the Senate, the second cannot review the House. Paalala ni Tamase na iiba ang impeachment court sa regular court kung saan maaari talagang mabasura ang kaso dahil sa mga kwestiyon sa teknikalidad. Normally, in courts outside of the Senate, so in normal judicial courts, mayroon talagang mga preliminary grounds to
dismiss a case on procedural issues. And the reason why the court does that is for one of many possible technical legal reasons. No? What we have is an impeachment proceeding that is really looking out for what is the truth on these important impeachable grounds or issues. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Wala pong bagyo sa Philippine Area of Responsibility pero inuulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms at habagat. Sa Bulacan, may mga poste ng kuryenteng pinadapa ng malakas na hangin at alon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Maladomino nagtumbahan ng 9 na poste ng kuryente sa Obando, Bulacan. Ayon sa LGU at Meralco, malakas sa hangin at hampas ang alon ang dahilan ng pagtumba ng mga poste na humarang sa kalsada. Walang nasaktan pero mahigit 300 customer ang nawalan ng supply ng kuryente. Agad naman nagsagawa ng clearing operations at naibalik na ang supply ng kuryente. Pansamantalang naglagay ng mga poste sa gilid ng kalsada ang Meralco. Gayunman, ipinagbabawal ang pagtambay o pananatili ng matagal sa paligid ng mga pansamantalang poste. Ayon sa Pag-asa, habagat na nagdulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Metro Manila. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Gaya ng naranasan sa Tacurong City, Sultan Kudarat, kung saan may mga bahay na nasira sa lakas ng hangin at ulan. Ang bahay na ito, nabutas ang dingding at nilipad pa ang yero. Umaapela ng tulong ang mga apektadong pamilya dahil di na mapapakinabangan ang mga gamit nilang nasira at nabasa ng ulan. Nabalot naman ng makapal na fog o hamog ang Isulan Kulaman Highway. Halos mag-zero visibility sa daan, kaya doble ingat ang mga motorista. Malakas din ang ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Davao City. Ang ilang residente iniakit na sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit. Nalubog din sa bahangin ng pananim, tulad ng maisan sa Malungon, Sarangani Province. Laking panlulumo ng mga magsasaka sa nasayang nilang pananim. Bukod sa umapaw na sapa at ilog, may ilang pagguho din na naitala. Nakaranas din ng pagulan na may kasamang hangin ng Bonggao Tawi-Tawi ngayong araw. Pansamantala namang hindi nadaanan ng mga motorista ang bahagi ng Suyo Cervantes Road sa Suyo, Ilocos Sur. Nagbagsakan kasi ang ilang malalaking tipak ng bato sa kalsada. Agad naman nagsagawa ng clearing operations. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Hospital arrest ng hiling ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan sa halip na makulong sa New Quezon City Jail. Kanina, tumaas na naman ang kanyang blood pressure. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa PNP General Hospital, dinala si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan para sa kanyang arraignment para sa kasong graft. Bantay sarado siya ng convoy ng mga pulis. Pero hindi natuloy ang arraignment dahil may mga motion pang kailangan munang resolbahin. Kaya alas 4 ng hapon, ibinalik din si Bonoan sa ospital. Matatandaan dinala dito si Bonoan kahapon nang sumama ang kanyang pakiramdam matapos sumuko sa PNP CIDG. So after giving medication, nag-improve naman yung kanyang BP, it become 150/90 and then later on it become 130/70. As of now, former secretary is stable. No symptoms and the BP is 120/70. Pero habang nasa korte daw kanina, tumaas ulit ang blood pressure ni Bonoan sa 170/100 batay sa statement ng PNP Public Information Office. Kaya nangangailangan daw ng patuloy na monitoring ang 80 years old na si Bonoan. Yung cause ng high ng blood pressure niya has many multifactors, right? Siyempre, first of all, yung stress. So, the stress could trigger the increase of blood pressure. May inihaing mosyon si Bonoan para payagan siyang ma-hospital arrest. Nakabinbin pa ang mosyong ito. Pagbalik ni dating DPWH Secretary Bonoan dito sa PNP General Hospital ay inilipat na siya sa male medical ward para sa patuloy na medical monitoring at pag-aalaga. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Kahapon pa pinalaga ng minorya ang walang abisong hindi pagsipot ng majority senators sa kanilang sesyon. Pero hindi lang silang naniningil sa umano'y boycott ng mga kasamahan, kundi maging ang mga nag-abang sa gallery. Nakatutok si Mark Salazar. Alas 3:30 kahapon, huli naming nakita ang ilang miyembro ng mayorya bago ang nakatakda sana nilang sesyon.
Abala sila sa pag-alalay kay Senador Jinggoy Estrada nang arestuhin ito kahapon. Sikasuhin muna namin si Senator Jinggoy. Pag-alis sa Senado ng arresting team kasama si Estrada, nawala na rin lahat ang taga-mayorya. Ang 11 minority senator lang ang nasa sesyon alas 5 ng hapon. Hinihintay lang namin. Hinihintay lang namin yung presiding officer. Hindi natuloy ang sesyon dahil walang mayorya. Pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi. Sino nagpatay, sir? Sabi ngayon ng service chief ng Senado, nasirang circuit breaker ng gusali ang dahilan ng kawalan ng aircon. Habang ang wifi, malakas naman umano sa mga oras na yan. Pero ang pinaka-issue para sa minorya, walang formal na anunsyo na kanselado ang sesyon. Kahit sa Senate Secretary, wala umanong pasabi. Dati, pag may delay, alam na namin na may delay. Ngayon lang, hindi pa namin alam. Violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. 14 years ako sa Senado. Ngayon pa lang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Bandang alas 6:30 kagabi, inaddress ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minorya sa isang post. Kung maninindigan ba nila sila para sa independence ng Senado, hiniling din niyang makiisa ang minorya na hayaang tumahimik ang Senado. Sabay-sabi ring nagtatanong ang bayan kung bakit nanahimik ang Senado. Dahil dyan, nagdesisyon na ang minorya na umalis na sa session hall. Wala na, hindi na darating eh. If you see his message in the social media page, sabi nga niya na parang it's a sign of protest on their part. On our part, we just want to work. Wala pong sinabi yung majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami in-inform eh. By the way, birthday nga pala kahapon ni Senador Ping Lacson. Bumalik pa ang minorya para pakinggan na rin ang inimbitahang choir na nakatakdang umawit para sa Sanay session. Paalala ng ilang nag-abang sa Senado sa gallery na nadismaya sa naudlot na session, serve with integrity. Para sa bayan! Tell me, is witnessing, is accompanying Senator Estrada to wherever he's going, is that more important than presiding over a Senate session? I just ask yourselves. Sa joint statement ng minorya, iginiit nila na kung gusto ng mayorya na magprotesta o depensahan ang posisyon nito, sa plenaryo dapat ito ginagawa. Tinawag nitong boycott ang ginawa ng mayorya dahil ang aniya sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada na hindi talaga dahil sa paghingi ng Senate independence. Dahil ang nangyari umano kahapon ay tungkol sa pagpapatupad ng batas, pagpapanagot at proseso ng Ombudsman at Sandigan Bayan na wala namang kontrol ang sinuman sa Senado. Sabi naman ng tagapagsalita ng palasyo, hindi naman kailangan lumiban sa trabaho para kay Estrada. Maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Education na handa sila sa pagbubukas ng bagong school year sa Lunes. Magkahiwalay namang nakibrigada eskwela sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Oscar Oida. Pinaunahan kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Ipinakita rito ang mga bagong CCTV system para palakasin ang seguridad sa paaralan. Meron din mga reading nooks na naglalayong pahusayin ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang mag-aaral. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo. Kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sana by opening of class, tapos na tayo lahat with everything. Para naman kay DepEd Secretary Sani Angara, so far so good daw ang ginagawa nilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. This year, ang kaibahan is
ang dami na namin katulong na ahensya. Dati DepEd lang at saka yung mga communities. Ngayon, kasama na natin ang DSWD, ang DOLE, ang DICT, ang DOH. So marami pong kasama at katulong at katuwang. Natupok naman ng apoy ang aabot naman sa 1.2 milyong pisong halaga ng mga libro, kagamitan at iba pang gamit sa dating Home Economics Building ng Naisud Central School sa bayan ng Ibahay, Aklan. Malaki rin na naging pinsala sa ilang bahagi ng gusali kabilang ang mga dingding at kisame. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala. Noong nakaraang taon, isang araw bagong opening of classes, nasunog ang isang gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Kaya nabawasan pa ang kulang na nga nilang pasilidad. Kaya para mapagkasya ang mga mag-aaral sa kanilang mga natitirang silid-aralan, nag-2 shift po kami. We start at 6. Yung first shift namin ends at 12:30. And then yung second shift, we start at 12:40 and ends at 7 o'clock. pero ngayon, aabot sa 6 na po ang bagong classroom sa kanilang pagbabalik eskwela sa susunod na linggo. All in all, mga 60 classrooms po siya. Tapos lahat po yun, meron po siyang TV, may whiteboard. Pinuna naman ng grupong Save Kalinga Incorporated ang mga nakitang malalaking lamat at sira sa ilang bahagi ng Liwan West Elementary School sa Rizal, Kalinga. Pangamba ng grupo, delikado kapag nagkalindol. Kaya nanawagan sila sa DepEd at DPWH na magsagawa ng agarang structural assessment at pag-aralan kung paano tutugunan ang mga problema sa nasabing paaralan. Nakiisa naman si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City. Kasama ang makawani ng OVP, pinangunahan niya ang paglilinis at paghahanda ng paaralan para sa pagbubukas ng klase. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sa kanilang batikos sa hindi pagpapatawag ng sesyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, binanggit ng Senate Minority ang ginawa raw noon ni Cayetano noong siya ang pinuno ng House of Representatives. Sa pahayag ng minorya, lehitimo raw ang tanong kung inuulit daw ba ni Cayetano ang nangyari noon nang tumanggi itong bumaba at i-convene ang Kamara nang hindi na raw siya sigurado sa bilang ng kanyang mga taga-suporta. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cayetano ukol dito. Ang tinutukoy ng minorya ang naging krisis noon sa liderato ng Kamara noong 2020 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaugnay ito ng term sharing agreement sa pagitan ng nooy House Speaker Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim nito, upong Speaker ng 18th Congress si Cayetano sa loob ng 15 buwan at papalitan ni Velasco sa susunod na 21 buwan. Pero nang palapit na ang napagkasundo ang palitan ng liderato, payag man daw si Cayetano na bumaba, iba naman daw ang gusto ng kanyang mga taga-suporta. I'm offering my resignation here and now. Pasensya na po, Speaker Alan, but I object to your offer of resignation. Sa gitna ng bagyong to, dapat mo bang pinapalitan ang iyong kapitan? October 14 dapat ang sinasabing usapan ng palitan ng liderato. Pero mahigit 1 linggo bago niyan, biglang sinuspindi ni Cayetano ang sesyon noong October 6. Mas maaga sa orihinal na schedule na sa halip na October 16. We cannot simply go to the session hall even if 300 kami dyan and say that we resume the session. Diba? Because we can resume on November 16. Nangyari yan sa kasagsagan ng deliberasyon para sa 2021 national budget at para di maipit ang budget, kinailangan ng mamagitan ni Pangulong Duterte at ipinag-utos noon ang pagsasagawa ng special session. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Wala rin akong ambisyon na tatagal dito sa pwestong
na puro problema. Frustrated siya, galit siya, kasi kita mo naman, sabi nga niya sa akin, Lord, hindi lang ikaw napahiya, tayong dalawa. Tapos doon, sinabi na niya after nun, na-dengoy tayo, Lord. So, kitang-kita naman natin, actually, nagulat nga ako sa words ni Pangulo. Kasunod ng utos ng Pangulo, isang session ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Velasco hindi sa Batasan, kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, kung saan iniluklok bilang speaker si Velasco. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker of the House of Representatives. I so move. Ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. A man of his word. May isang salita. Sa mabuting halimbawa and for inspiring young government servants like me. Pero kinwestiyon pa rin ito ni Cayetano. Ang gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hahadlang. But you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Nang magtungo nga ang kampo ni Velasco sa Kamara kinabukasan, saradong pinto ng plenary hall ang kanilang dinatnan. Look what he's doing. He's preventing us from entering the plenary session hall of Congress. He's very childish. Para lang matapos ang boxing, muling namagitan si Duterte. Tapos na po ang boxing. So Malacanang recognizes Of course. Congressman Velasco as the new speaker. Our consistent position has been it is the House of Representatives that will choose their leaders, and if it has been ratified, then it is Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod nito'y humingi ng paumanhin sa Pangulo si Cayetano. Ang pagkakaintindi raw niya kasi, siya ang upong speaker hanggang matapos ang deliberasyon ng 2021 budget. Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko na gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention, never, na hindi ka sundin. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At sa punto pong ito, makakapanayam natin live si Senator Erwin Tulfo. Magandang gabi po, Senator. Ay, Ms. Vicky, magandang gabi. Senator, ang gusto niyo po, mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. For the sake of discussion po, no, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? Di kanya-kanya po, ika nga, ika nga yung grupo niya, mamili po sila, tapos sasabihin lang, mag-nominate. Grupo din po namin, mag-nominate po ng Senate President. So, pagbobotohan po ito ng body. Mas maganda po yung ganon na mag-resign na lang po siya dahil sa ngayon po, lumalabas, para po siyang kapituko. Lamang naman po siyang ginagawang trabaho. At saka nakita naman po natin sa report po ninyo, napakaganda po ng inyong research, lumalabas po na may president na pala na ayaw po niya magtrabaho, ayaw niyang bumaba sa pwesto, kailangan pang pakialaman ng dating Pangulo, palayasin siya dyan para lumaya siya. Ganun po ba ang gusto niya? Kailangan po palayasin muna ng Pangulo para may pumalit sa kanya na para magtrabaho po siya? Senator Tulfo, balikan po natin yung tanong ko po kanina. Kung let's say 11-11 na nga, minority at majority, sino po ang mananaig kung let's say pipili po kayo ng bagong Senate President? Hopefully by that time, Ms. Vicky, usually pag may gano'n naman, nababago yung number, nababreak yung impasse niyan, yung isang grupo magiging 12 kasi may usapan na yan, nag-uusap na pare, dito tayo, bumoto tayo, magkaibigan tayo. Yung pakiusapan na lang yan, Ms. Vicky. So, definitely, mabibreak yan pag may appointment na o botohan sa pagkapangulo. Kasi yung magbabarkada, pare, dito na tayo. Kasi ang pangako dito Senate President na ito yung mga bibigay sa iyo ng mga committee, etc. Dyan, mukhang hindi yata magandang committee. So, nabibreak yun, nagiging 12-11 or 12-10, parang ganun, or 13-9. So, mas marami yung
mag-i-elect dun sa bagong Senate President. Siyempre, possible rin po may abstention, kaya baka may manaig rin doon. Ano po. Pero ang tanong ko po, sino po ang ipapalit nyo sa pwesto kung sakasakali po? Kami po, ang amin po inonominate si Sherwin Gatchalian. Hindi ko po alam sa kanilang sa kabila po kung sino po inonominate nila. So, bahala na po ang pagbubutuhan natin sa araw po na yun. Kung bumaba man siya, kung tatablan po ng hiya si Senate President Cayetano, mas maganda po kung tablan ho siya ng hiya. O kaya dalawin siya ng anghel ngayong gabi sa kanyang pagtulog at sabihin na bumaba na siya sa pwesto, alang-alang sa mga Pilipino, Miss Vicky. May possibility kaya na mangyari po ito? Nabababa siya sa pwesto, sa tingin niyo po? Wala po ako nakita. Tignan po ninyo yung napakaganda pong report ninyo. Pinapanood ko po. Ginawa niya na po ito sa Kongreso. Pinadlock niya pa po yung Kongreso. So, paano na lamang ho ito? Baka gawin niya rin ho dito. Tapos may nakita po ako, may dala-dala siyang logo. Baka yung logo niya na Senate President, dinala niya po sa bahay, inuwi niya at doon po siya nagla-live. Para mas gusto na lamang po yata ni Senate President Cayetano maging vlogger, Miss Vicky. Siguro, kaya nga, mas maganda, bumaba na lang siya, mag-vlog siya ng mag-vlog, lahat po ng vlog. Mas maganda, kikita pa po, may denomination po, may bayad po. Senator, sa ginawang ito ni Senator Cayetano, na hindi pagsesyon ng 2 araw straight, meron ba siyang pananagutan dito? Meron ba siyang nilabag na rule? Meron po, yung una po kagad, yung doon sa Section 3 po, ng bilang tungkulin po as Senate President na I will hereby discharge faithfully my duty. Yun po yung pagiging Senate President niya po. Dapat po, meron po kaming session. Dapat po siya magpipreside sa mga session Monday to Wednesday at exactly 3 o'clock. Yun po yung unang rule na binayolate niya po. Hindi po siya nagpapasession po. Pangalawa, yung hindi po nila pagpasok na hindi man lang tinimbrihan, under naman po sa Rule 14, Section 41 po ng aming Rules of the Senate, na kailangan po timbrihan niya pag walang pasok yung majority floor leader at saka yung minority floor leader. Hindi naman niya po tinimbrihan si dating SP Soto for this past 2 days po, kahapon at saka kanina. Balak niyo bang kasuhan siya dito sa ginawa niyang ito? Mag-uusap po ang minority po kung magsasampa po ng kaso. Pero dapat po manggagaling po yan sa mga kababayan po natin, hindi po sa amin. Kung may kababayan po tayo na gusto pong sampahan po siya ng kaso, open po yun, i-file po nila sa Ethics Committee po namin. Ang problema lamang po dyan, miyembro po siya ng Ethics Committee. Siguro maganda po, wag na muna, pass muna siya, wag na muna siyang umupo dyan sa committee hearings ng ethics po namin. Senator Tulfo, sabi po ni Cayetano, kaya hindi po binubuksan ang sesyon ay para matiyak na matuloy raw ang Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes at hindi raw maagaw ang mga komite. Ano ba ang binabalak nyo at parang may kinatatakutan ang mayorya para talagang inaalagaan nila yung Blue Ribbon at may pasabog sila sa Thursday po? Ayaw niya lang sabihin na baka maagaw sa kanya yung Senate presidency. Doon po siya kinakabahan dahil 11-11 nga po eh. Doon naman po sa hearing po sa Thursday, open po kami. Mag-imbita lang ho siya. Darating po yung mga ilang miyembro po na minority. Sa Thursday po, di okay lang ho sa amin. Wala naman kami, hindi naman kami kukontra. Actually, Miss Vicky, parang hindi ko maintindihan eh. Para namang pretentious, mapagkunwari, may nagbabalat kayo si Senator Cayetano. Nung Blue Ribbon hearing po, member siya ex officio dahil minority leader siya. Ni minsan po, hindi po siya nag-attend eh. Ex officio po siya, dapat pumirma po siya doon sa chairman's report. Hindi po siya pumirma kasi nakita niya na ilan sa mga kasamahan niya tatamaan po doon sa Blue Ribbon. True enough, tignan mo, yung kumampi sa kanya, may mga kaso po, kinampihan po siya. Kaya po siya naging Senate President. Kung may problema po, may reklamo siya doon sa report po ng chairman, dapat pumirma po siya at naglagay po siya doon ng
ika nga may mga question po siya with amendments para pag-usapan po sa floor. Hindi yung hindi ka pipirma. 10 po ng mga kasamahan niya sa mayorya ngayon, hindi po sila pumirma doon po sa committee report o chairman's report ng Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Ang tanong po natin, bakit? Kasi pinoprotektahan nyo yung mga kamiyembro ninyo. Hindi po tama yun, di po ba? Dapat po kung mga ibang otoridad, pag nagkasala, example na lang po, police, di ba? Nagkasala, sasabihin, kabaro niya yan, poprotektahan niya yan. Ganun din pala ho dito. Ayaw nyo hong pirmahan yung report dahil tatamaan yung ilang kasama natin. Unfair naman po yun. Pero may balak ba talagang agawin yung Blue Ribbon Committee sa kanila? Wala po ma'am, wala po kaming numero ho 11 lang ho kami, kailangan ho namin 12, 13 po lalo na yung Senate presidency. Ano ang kinakatakot niya? Sabi, habang wala po kaming number, 11 lang po kami, Senator or Speaker, Senate President Cayetano, safe ka na. Eto po, parang may patutsada rin sa Manorya si Cayetano kanina. In the same way daw na nag-walk out kayo last week para mapigil yung pag-ambyenda sa rules on teleconferencing, ginagawa rin daw nila ito para maprotektahan ang trabaho ng mga komite. Magkapareho nga ba ang dalawang yon, yung walk out at yung hindi pagsasagawa ng sesyon? May pinagkaiba po, Miss Vicky. Tama po yun, pareho po, pinoprotektahan. Pero yung walkout po ng minority, pinoprotektahan po yung rules. Dahil ayaw pong sundin ni Senate President Cayetano at saka ni Marcoleta. Ayaw po nilang yung kanila pinapasok na 41C na pwede ang video conferencing sa voting at pag-attend ng session, di na kailangan pumasok. Yung po tinutulan namin, at sinabi natin, namin sa minority, pag-usapan natin dito, let's deliberate, let's discuss this section. Ayaw po. Gusto na pagbutuhan ka agad. Kasi nakita po nila, labang sila I think they were 11 at that time, tapos 9 lang ho kami. Talo ho talaga kami. Kaya hindi ho kami pumayag. Pinipilit nila na, no, let's do this. Kaya nag-walk out po kami. Sa kanila naman po, ano hong proteksyon? Pinoprotektahan po nila yung kanilang kasama na nahuli na, parang binoboykot nila, parang protesta po yun. Pinoprotektahan po nila para hindi na siguro maulit kung may mga mahuli pa in the very near future na mga miyembro ng mayorya para hindi sila mabawasan. Dapat hindi po ganon. Tapos, huwag pong isisi sa minority na tinatakot. Wala po kaming kapangyarihan, Ms. Vicky, na manakot kasi hindi naman po namin hawak ang sandigan. Lalong hindi naman namin hawak ang ombudsman. We do not have the power to execute a warrant of arrest para sa kanila. Wala po yun eh. Oh, yes, kinakausap namin. Oh, sumanib na kayo dito sa amin. Ganon din naman po sila, Ms. Vicky. May kinakausap silang 4 sa amin na sumanib sa kanila. Nung first few days pa lamang, dahil alam nila, very konti lang po yung difference. Sino po yung 4 na kinakausap? Sino po yung 4 na kinakausap mula po sa inyo? Sa minority po, ito po, sa minority po, kinakausap po nila, gusto po nila na lumipat po si Senator Lapid, si Senator JV, kami pong magkapatid na Tulfo Brothers, na sumama po sa majority. Salita po sila ng salita na gusto nila lumipat po sila, kinakausap po. Kami din ho naman inoferan din po kami ng komite. Lumipat po kaming 4 para ilan sila dati? 13 para maging 17 po sila plus 4. Hindi naman po kami pumayag, di po ba? Dahil mali naman po, mukhang mali yung kanila ipinaglalaban. Mali po yung prinsipyo. Yung kanila ipinaglalaban po for their personal gain, business interest, family interest, political interest. Hindi po interest ng bayan, Ms. Vicky. May chance ba na lumipat kayo? We stood our ground. We said, no, hindi kami lilipat yan. Okay, sige ho. Hindi po naman kami lumipat kasi hindi po kami naniniwala doon sa kanilang ipinaglalaban. Sino naman ho yung mga sinusungkit nyo doon sa majority? Mga senior members po namin ng mga may kausap po doon, mga kaibigan naman po nila, nakasama. Tama po yun, si Senator Jinggoy na
pare baka gusto mo lumipat na dito sa amin. Yung pong isa sa alam ko na kinakausap, si Senadora Lore, kinakausap din. Dahil magkakaibigan naman po yan, magkakasama sila 17th, 18th, 19th Congress. So, magbabarkada na po yan. Nagkaiba lang po ng bakod. This next year po, maaring yung iba dyan po sa kanila, nandito na po sa amin, baka ilang araw from now. Ganun lang ho dito talaga, ganun po yung politika eh. Palipat-lipat ho eh. Senator, ang dami pong nagkokomento. Na from minority, lumipat po sa majority. O sige po. Senator, ang dami po nagkokomento na parang ang gulo-gulo po ng Senado at umabot pa sa puntong wala nang nagagawang trabaho po. Paano kaya maaayos ito sa tingin nyo? Pumasok po yung mayorya sa pangunguna po ni Senate President Cayetano. Nakikiusap po kami, magtrabaho po tayo. Gusto nyo magyaw-yaw, gusto nyo magreklamo, umiyak, kung ano man, gusto nyo magdasal tayo ng kalahating oras, wala hong problema sa amin, sasamahan namin kayo. But please, come back to work, di po ba? Nakakahiya naman, Miss Vicky, parang kinocompute ko po eh. Sweldo namin, 300,000 isang buwan, plus. Parang 10,000 kada araw po yun eh. Sayang di po ba? Eh samantalang yung minimum wage worker po, 700 something, pasabit-sabit po, lalo yung mga construction worker. Kami po, 10,000 hindi papasok. Saan naman ho yung hustisya doon, Miss Vicky? Alright, manalig po tayo. Maraming salamat po at magandang gabi, Senator Erwin Tulfo. Salamat po. Mga kapuso, pinatalsik na bilang congressman si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Kasunod yan ang inihaing mga ethics complaint laban sa kanya at nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Ivan, sa botong 265 na pabor, 15-4 ang hindi pabor at 8 nag-abstain o hindi bumoto, ay pinatalisik na ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito ay matapos ilabas ng House Ethics Committee ang kanilang rekomendasyon sa consolidated cases ng kongresista sa Ethics Committee. Matatanda ang 2 beses pinatawan ng 60-day suspension si Congressman Barzaga dahil sa mga paglabag sa Rule 20 ng Section 141A at B ng House Rules o Unparliamentary Behaviors at Section 4AB ng Republic Act 6713 o batas sa tamang decorum o pag-uugali ng isang halal na opisyal. Dahil dito, ang rekomendasyon ng House Ethics Committee, expulsion. Ito na ang pinakamataas na penalty para sa isang ethics complaint. Ayon sa kanilang committee report, ay tila hindi na bago noong 2 60-day suspension na naging ugali ng kongresista. Kaya't sinasabi nila na hindi na ito mareremedyohan kahit expulsion na lamang ang pwedeng maging penalty para sa kongresista. Nasa loob ng sesyon, si Representative Barzaga nang basahin ng rekomendasyon para sa kanyang pagpapatalsik. Ilang kongresista naman agad ang tumayo para questionin ang rekomendasyon ng pagpapatalsik at may ilang nagsalita rin pabor sa rekomendasyon. Kanina umaga ay may pahabol pang ethics complaint si NBI Director Melvin Matibag dahil sa mga akusasyon ni Representative Barzaga laban sa NBI na gusto nilang pasukin ng Senado para daw i-assassinate ang ilang senador. Kanina ay nakausap ng media itong si Congressman Barzaga. In fact, nasa likod ko pa siya ngayon at nagsasalita pa sa ilang miyembro ng media at sinabi niya na hindi raw siya nag-aalala dun sa kanyang expulsion at sa ngayon hindi pa niya pinag-iisipan kung kukwestiyonin niya ito sa Korte Suprema at kung magkakaroon pa ng eleksyon o special elections at kung ano ang kanyang mga gagawin. Sa ngayon niya ay magbabakasyon muna siya. At yun ang kanya naging pahayag na makausap ng mga miyembro ng media. So yan, Ivan, ang pinakahuling balita mula dito sa House of Representatives. Sa ngayon ay nagsasalita pa yung ilang mga kongresista patungkol dito sa kanilang naging butuhan para patalsikin ang kanilang kasamahang si Representative Kiko Barzaga. Ivan? Maraming salamat, Rafi Tima. Dapat ikabahala ng mga naniniwala sa demokrasya ang mga nangyayari sa Senado. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sabi ng Bise, ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno pati na ang pera ng taong bayan sa anumang oposisyon. Ginagamit umano ang kapangyarihan para patahimikin ang mga hindi sang-ayon sa halip na tutukan ang mga tunay na problema. Ayon sa Bise, malaya dapat ang mga senador at kongresista na gampanan ang kanilang mga tungkulin nang naaayon sa konsensya at malaya sa mga banta, pressure at anumang uri ng pananakot. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. A government that fears dissent
is not demonstrating strength. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends, and on serving the nation, not perpetuating power. A fighter and a lover? Magpapakilig sa maaksyong hapon ang tambalan ni Anton Binzon at Shanty Videla sa Kamao. At pag-amin pa ni Anton, gusto niyang makaklose si Shanty off-cam. Makichika kay Nelson Canlas. Nagpakitang gilas at hinangaan bilang bahagi ng isang K-pop group at humataw sa dance floor bilang isa sa mga celebrity dancers ng Stars on the Floor Season 2. Now, Shanty is back and this time, mai-in-love naman ang kapuso viewer sa kanya bilang Chloe, ang karakter na gagampanan niya sa Kapuso Afternoon Prime series na Kamao. Well, yung role ko po dito is anak siya ng kalaban ni Anton pero may konting complications, but ako dito, mabait naman ako dito. Yeah, interesting yung character ko, I would say. Gaganap si Shanty bilang love interest ni Makmak, ang karakter na ginagampanan ni Anton Binzon sa boxing drama series. And yeah, I'm just really excited po to be working with everyone, especially Anton, kasi we worked din before sa Maka. Magkasama na po kami sa Maka before. So yeah, may familiarity naman. Sa pag-upo ni Anton sa GMA News interviews kung saan kasama ang co-star niyang si Bruce Roland, inamin ng binata na isa sa challenges na kanyang hinarap ay ang mabreak ang ice between him and his new leading lady. I was surprised po nung nalaman ko na si Shanty yung magiging leading lady ko. And she's very professional po siya pagdating sa set. And talagang nandun po yung hunger niya sa pag-aarte. Close na kayo ni Shanty ngayon. Close na agad kayo, ha? Hindi naman masyadong close. Pero I want to get to know her more. Like me and Bruce din. Kamusta ang bonding niyo ni Shanty? Yung bonding namin ni Shanty, gusto ko nga magyaya sa kanya na magyaya kami ni Bruce na mag-carry. Huwag mas damay si Bruce. may sariling ano yan eh. Niyayaya ko nga siya mag-karaoke kasi sa bonding, very awkward kami sa set. Kasi first time ko sabi ko, Shanty, K-pop to. Kinakabahan ako. Abangan kung paano magpapakilig sina Chloe at Makmak sa mas umiinit na mga tagpo sa Kamao. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Emil Sumangit. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.